Huwag ka naman muna mag-cellphone. Sino? Ay, sorry. Bastos. Si Sina, natulala. Mag-hay ka naman, Sina. Na-distract ako kay Kuya. Chano BTV nga pala. Ano mo, invite mo sila sa YouTube mo, pre. Ang page ko ay Chano B Gaming. Yan, doon naman, advertise mo yung ano mo. Ayun, Facebook page. Albert nga pala, no? Yung YouTube channel ko ay Albert G. So, yun nga, more on, moto camping, no? So, siguro ano yun sa mga kabataan yun, no? Ganun ba yung gusto mo sabihin? So, ayan. So, siya... Huwag ka naman muna mag-cellphone. Sino? Ay, sorry. Bastos. So what's up mga Rads? Ito ang inyong Kuya Rad, Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na piling vlogger. At time check natin ay 9:03 ng gabi. So ngayon ay May 8, 2026 at nandito tayo ngayon sa Camp Awol. Camp Awol. Dito sa Real Quezon. Real Infanta Quezon. Real Infanta Quezon. So yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, kung napanood niyo sa YouTube channel natin na Kuya Rad TV, yung isa sa ginawa namin na YouTube channel namin magtotropa. So sa mga hindi nakakaalam, magkakaklase po kami lahat ng college at nagkaroon nga kami ng grupo nung kami mga college, pero hindi to fraternity yan. Ano lang, para naging grupo lang namin nung magkakasama kami ng college, magkakaibigan na BJ Boys ang pangalan. So ginawa namin ng YouTube channel. So ayun nga, naipalawanag ko naman sa YouTube channel ko din na ito yung more on parang talk show, paneling at podcast lang. So ito ang bagong episode, unang episode na ating BJ Boys Club podcast. So ito, papakilala ko sa inyo mga kasama natin, si Sina, natulala. Mag-hay ka naman, Sina. Na-distract ako kay Kuya. Okay lang po, thank you po. Mag-hay ka naman, Sina. Wala niya, tulala. Wala siya na kaya guys, at medyo Kakatrauma lang. nauntog yan nung bata pa, kaya ganito. Nakilala namin ganyan na yun. Mahilig kami sa mga abnormal, kaya tinropan namin. Visit. Tapos ito nga pala si Chan. Pakilala ka para. Hello, Chano BTV nga pala. Ano mo, invite mo sila sa YouTube mo, pre. Ang page ko ay Chano B Gaming. Tapos yung aking page na sa Facebook, Christian Borgonya. Pero yun, follow. YouTube. Sa YouTube. YouTube, Chano BTV. Chano BTL. So more on ano ba yung Chano More BTV? on yun, rides, camping, ganyan. Tapos kahit ano, basta meron akong mablog na tungkol sa pagmumotor. So yan, ano mo naman, pakilala mo naman sa kasama ito naman natin. si Albert G. Yan, okay ka. Albert G. Parang, yun naman, advertise mo yung ano mo, Ayun, Facebook page. Albert nga pala, no? Yung YouTube channel ko ay Albert G. So, yun nga, more on, moto camping, no? So yan So, medyo, ano lang sila guys, medyo mahihain ng content, no? Pero, pag nakarap sa kami, pero walang yan din yung mga yan. So yan guys, itong magiging podcast natin, medyo bibigyan natin ng surprise, no? Kasi medyo boring naman kung basta na tayo mag-uusap-usap dito sa isang certain topic, ano? So ito, bibigyan natin ng magandang twist. So meron tayong baraha dito, bibigyan ko sila ng kanya-kanyang baraha na sige sa number. So magbubunutan tayo, kung sino yung mabunot siya yung magbibigay ng topic. So ganyan yung magiging cycle ng ating podcast dito sa ating BJ Boys Club podcast, ano? So yan, pili lang tayo ng 4 na number. So yan, pili tayo ng 4 na number. So yan, kuha kayo ng number nyo. May naka-ready na kayong ID, topic ha. So yan, ang akin ay Jack, ang iya Sina. Nagtunda ko marunong ito. 7, hindi mo pa mabasa. Kahit pakita mo sa pag pinakita mo sa grade yan, alam mo. Akala ko din. Focus na. Okay ka na, ano sa'yo? Sa akin ay 8. Sabi ko sa'yo. Sa akin ay 8. Si Albert G. Anong kay Albert G? Tres naman, tres. 3, okay yun. Ba't mo naman kay Albert yung mic natin? Baka di marinig sa ano natin. Ano yung sa'yo, pre? Tres. Tres. So yan, tandaan nyo yung mga barahan nyo. Akin Jack, iyo ay 7. 7. Then iyo pre ay 8. Dito pre. Isa-shuffle natin. Iyo pre ay Tres. 3. So ito, shuffle natin to. So ako na magsha-shuffle at ako na lahat.
kami naman ni Albert G, Chano B at ako ay lagi magkakasama. So si Sina ang papipiliin natin kung sino yung magbibigay ng topic. Sina, ganun po yun. Yan. Dave. Kanina yan. Ay, Christian Golden. Kay Christian. So yan, si Christian ang magbibigay ng topic. So yan, ang bibigyan natin ng bibigyan natin ng liwanag sa mga kababalaghan. Soko. Soko, baka naman. Sponsor ng Soko. Bibigyan ka ng paro ng mga ribbon na pang-krimin. So yan, Albert, bibigay ko sa iyo yung mic dahil ikaw magbibigay ng topic natin. Ay, di pala. Chano B TV. Ano sa tingin mong magandang topic na pwede natin pag-usapan ngayong gabi? Yun lang. Meron tayong 365 days para makapag-isip ka ng tamang topic. Sa tingin nyo, anong henerasyon ang maganda? Yung 90s o yung mga ganitong henerasyon? Ganitong taon? Bigyan natin ng magandang So, ang gusto kong sabihin ni Chano B TV, ano bang mas anong mas magandang henerasyon? Saan nagbe-benefit yun sa anong mas Blah 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 blah. Anong mas magaling na henerasyon? Anong mas magandang panahon? Siguro in general yung lahat-lahat. Lahat na. Yun, so parang ganyan. So, ang ibig sabihin niya, ano ba yung parang generation na mas the best, no? So, siguro ano yun sa mga kabataan yun, no? Ganun ba yung gusto mong sabihin? So, ayan. So, syempre, ikaw ang nakabunot, ikaw muna ang unang magbibigay ng opinion. So, ayan. So, sige, sabihin mo lang kung anong sa tingin nyo. Pero guys, ito ay very interactive naman itong ating podcast na to. So, kung halimbawa meron kayong mga suggestion at meron kayong mga hinanakit o mga gustong sabihin tungkol sa kung kayo man ay batch Gen Z, ano ba mga batch na Gen Z, 90s, Millennials, ayan. Ano ba tayo? Millennials tayo, no? Pero parang batang 90s ako eh. Batang 90s ganyan ba yan? Ano ko? Millennials kasi mula 2000. Alam ko mula 2000. 2000, hindi tayo millennials. Bata na. Ako na. Kung maka-millennials, tipukars ka. Ako din. 1980 ka na. Grabe ka. Hindi ako abot. O sige, ikaw na muna. Kahit sa'yo muna. Sige, ako na muna. So, ayan. Sige, Yung pinaka-the best. Actually, wala namang para sa akin medyo, kasi ako medyo balance or neutral ako sa mga ganyan. Hindi totoo yan. Pagkakaipupin sa mga ganyan bagay. Especially, depende rin kasi sa strength ng isang bata yan o isang tao. Kung siyempre, katulad ko, ako kasi parang medyo madali ako mag-blend in sa kahit anong panahon. So, kung nabuhay ako ngayong panahon na to, so medyo maswerte ka kung ngayon ka nabuhay kasi nandyan lahat ng convenience, gadgets, internet, source mo pagdating sa pag-aaral. Kasi nung panahon ko, kasi ako batang 90s, mas madali ang buhay ng mga bata ngayon, generation ngayon, 20s, lalo na nauso na cellphone, social media, kumpara sa panahon namin na usually batang 90s kami dito. So usually mga ganun. Kasi nung panahon namin, talagang yung reklamo ng mga bata ngayon na lumakad lang sila ng 200 meters, 300 meters sa initan. Yung ganung lakad, ginagawa namin parang halos parang libangan na. Pag inutusan kami ng tatay namin bumili ng candy sa labas, wala kang magagawa eh. Samantala ngayon, pagka ginawa mo sa kabataan ngayon, may may masasabi na ang taong bayan kasi pwede kang pag pinost ka sa Facebook ganyan. Kasali na ang social media sa buhay mo. Hindi ka tulad dati na tatay mo talaga nasusunod, teacher mo nasusunod sa school. Ngayon iba na. Masyado nang lantad ang buhay ng tao. Parang bukas na libro na sa social media. Sa pagiging maswerte naman, swerte ang mga batang 90s. Kasi nasa kanila yung tunay na disiplina. Unlike ngayon. Ang mga bata ngayon hindi mo na madisiplina ng tama. Kasi meron ka ng mga guideline na sinusunod. Katulad na sa human rights, mga child
Mga sa child abuse kasi masyado na sensitive ngayon yung mga konting bagay. Yung mga ginagawa ng teacher dati binabato kami ng eraser kasi wala yun sa amin kasi alam namin na may pagkakamali kami. Mas sensitive na lang yung henerasyon ngayon. Masyado silang masyado nang nabuksan yung kanilang isipan pagdating sa mga karapatan na kahit naman na sila na yung may kasalanan. Hindi ko naman gine-general kasi siyempre naman depende sa senaryo yung mga ganyan bagay. Pagdating sa maswerte yung batang 90s pagdating sa aral. Kasi nasa kanila na lahat ng naranasan nila yung mga hirap nung wala pang convenience ng internet, wala pang convenience ng transportation. Kasi dati yung transportation nakakaapod lang yan, medyo may kaya. So, unlike ngayon na halos lahat talaga sumasakay, mumotor. Dati talaga lakad, libro, tapos magre-research kayo, pupunta kayo sa bahay ng kaklase nyo, lalakarin nyo yun. Ayun yung group study dati, pero ngayon mga online na lang. So, ayun, medyo mas pagdating sa aral, saka sa disiplina, mas maswerte ang mga batang 90s. Pero pagdating naman sa convenience, masasabi ko, maswerte talaga ang mga bagong henerasyon. Kasi nasa kanila lahat ng convenience, yung sabi nga internet at cellphone. So, ayun lang naman sa akin, maibibigay kong idea pagdating dyan. So, yan, sino na bang kakasusunod natin? Ito na. Ayan, si Chano B. Chano BTV nga pala. Ang masasabi ko lang ay, nasabi na ni Kuya Rad. Wala na tayo sasabihin. Hindi, ako lang, bigay lang kayo ng, may iba't ibang ano kasi. May iba't ibang ano naman, may iba't ibang angulo. Para sa akin, balance lang. Hindi naman yun na Para sa akin ay balance lang. Kasi yung buhay ngayon napadali na. Napadali na, kagaya na may mga cellphone na tayo na upgraded. Hindi kagaya kasi dati, wala talaga. Di keypad lang. Saka ngayon, ang bilis. Social media na tayo. Kumbaga, pag meron tayong gustong hanapin sa internet, mabilis na natin hanapin. Updated na tayo sa mga issue sa mga balita, gano'n kung anong nangyayari ngayon. Tapos sa sa 90s naman, yung mga kabataan nun, kumbaga nahubog yung mga katawan nila sa hirap. Pagaya nan, kumbaga pag inutusan sila ng magulang nila, sunod agad sila kasi nga wala silang libangan na mga gadget na nakaka-istorbo sa kanila. Saka sa disiplina talagang palo kung palo. Ngayon hindi na pwede. Pag sila'y nasabihan, kumbaga sila, yung hindi man sumusunod pero natatakot sila eh. Oo. Yung takot na may kasamang Takot respeto na, na din. yung kagaya pag nasa eskwelahan, pag napagalitan ka ng guro mo, binabato ka pa ng eraser eh. Oo. Pag may ginagawang sa likod, nakipagdaldalan ka, pasaway ka. Pero ngayon, pag binato ng eraser, wala, magre-report na agad. Saka dati ang mga magulang, pagka ang bata, alam nila ang bata ay na bato ng eraser, napalo ng teacher, sasabihin na, paluin mo. Pagod pa ang magulang kasi alam nila na didisiplina kanilang anak. Nandidisiplina. Pero pwede tayo mag-comment din sa mga comment nyo para madagdagan yung idea mo. Tapos ang mga kabataan ngayon, mabilis matukso. Sobrang bata. Oo, mas pabata ng pabata kayo ng Oo, pabata ng pabata. Mabilis sumama sa mga kalayawan, mga ganun. Pero okay lang naman kung nasa tamang edad na. Pero sobrang bata eh. Nasa inuman na. Oo. Nasa bar na. Oo, pansin ko din sa mga bata ngayon. Saka iba yung mga bata dati. Yung mga kabataan na 12 anyos, mga kamukha ni Sina dati yan. Hindi, tunay, yung mga kabataan na 12 anyos, talagang yung mga sabukot pa. Pero pansin mo yung mga 12 anyos ngayon, parang mga lipstick, may mga kompleto na sila ng colorado sa mukha. Diba? Ang
nagtatrabaho na sa bar, mga ganyan. Pero hindi naman sa inuusgan. Pero ano eh, may mali talaga. Kumbaga ano eh, yan nga, ang maaga nagsisipag asawa kahit wala pa mga trabaho. Kasi naiisip, yung iba kasi ang iniisip nila yung pag-aasawan, solusyon Oo, sa yung kahirapan. ano, Hindi nila naiisip na madadagdagan lang yung paghihirap ng magulang nila kasi sino ba mag-aalaga ng anak? Magulang. Siyempre magtatrabaho yung bata, ay yung anak niya maiiwan sa magulang siyempre. Yung magulang pa rin ang magsasabi. tapos ay tungkol sa mga technology yan. Mabilis na talaga ngayon. Mga gadgets. Oo, dagdag. Pero ano, meron din talagang ano eh, epekto na hindi nakakabuti. May maganda at hindi may hindi Oo. maganda. Depende rin naman sa paggamit ng Depende, tao. depende. Kung gagamitin mo sa tingin mo yung makakatulong sa ibang tao, makakatulong sa sarili mo, maganda. Maganda. Pero kung sa ikululubis mo naman Gagamitin mo sa tama. no. Depende sa paggamit. Pareho, Paul Chef kayo dyan. Hindi. Dahil lang. Ano pa ba? Ikaw naman, Albert G. Meron kang... Kakain pa ako. Sige. Pero ang dami ko naisipin, medyo ano eh. Kumbaga, sinasummary ko pa eh. Hindi nga, kung ano lang namin. Masok sa isip mo pa. Kumbaga, dati kasi parang ang saya, ang bilis ng ano, ang bilis ng parang kontento ka na. Parang gano'n. Mabilis ka makontento. Tama. Dati. Kasi sobrang payak dati. Oh, Wala masyadong something. Wala dating mga cellphone. gaya ng pare, halimbawa. Dati pre ang ano natin, may libro lang tayo, notebook, masaya na tayo. Masaya na. Ngayon ang mga bata, hindi makokontento ng walang tablet. Cellphone. Hindi makokontento ng walang pambili ng mga istin sa mga laro. Hindi makokompleto ng mga Saka yung walang mga larong pambata, hindi ko nakikita sa mga kabataan ngayon. wala nang bibira na. Physical activities kasi hinahabol natin dyan. Paano yung cellphone na lang? Para sa cellphone, upo. ML. Unlike dati na talagang ang mga bata, malalakas ang katawan, malalakas ang mikrobyo. Kasi takbo ng takbo, nagpapainit sa labas. Ang bilis ng kasiyahan dati. Diba? Nawala ng kuryente. At tagal na walang kuryente. Mm. Pag bigla nagkaroon, tawanan ta. Saka dati pag nawala ng kuryente, Sa labas lang. Ba't mo kinain? hindi, dati kasi pag nawala ng kuryente, bumalik pa. Ikaw, kakainin talaga kita. Kainin mo na nga yung... Hindi, kasi dati pag nawala ng kuryente, pero nakakagawa ng mga bata, nakakagawa pa rin para maging masaya. Oo. Ngayon, pag nawala ng kuryente, ano ba yan? Ano ba ito? Pinopost na. Saka ang mga kabataan ngayon, sabihin nating mga may edad na din. Ang bilis sa problema, bilis parang mahirap Sumuko. nilang solusyon. Oo. Hindi, pansin ko Kasi yan. marami pa rin mabilis ma-depress. Tama. Hindi, Papakamatay. tama yan. Ayun din nasa isip ko, pansin ko yan kasi kahit sa barangay namin, pre, si ganito, hiniwalayan lang ng syota. Bilang niyo, minor de edad pa nga eh. Minsan 15 anyos, 16 anyos, may syota, may girlfriend, may boyfriend na. Tapos pag hiniwalayan, nag-aaway, baita mo, nagbig ko. Sa amin nangyayari din yan, pre. Alam. Pero baka may suggest si Albert. Anong ulit ang tanong? Ano bang Masasabi mo sa Masasabi mo henerasyon sa- natin, sa henerasyon ngayon, parang gano'n ang point parang natin. ganun na lang. Kung ano yung pinaka-the best? Oo. Ayan. Ayun. Pwede mo namang sabihing balance sila. Tama. Hindi pa ito. Sa akin naman, sa opinion ko, Ah. wala namang makakapagsabi kung alin mo sa dalawang pinaka-the best. Ah. Kasi parehas mo namang na-enjoy yung henerasyon na yun. Tama. Tama. Kasi noon, mga 90s, wala pang masyadong technology na katulad yung camera, ay Wala mga talaga. na ganyan. O kaya yung mga motor na ginagamit natin. Wala, puro tayo, po commute. Huwag ka mamakyo. Kahit lang, di ba? Bawal yan, mababan. Maano tayo, marirestrict tayo ng mamakyo. Diba? Diba, noon, padyak ka lang, di ba? Pero Tapos- physical activities pa rin, kaya Yes. the best. Tapos, syempre, nung mga bata tayo, yung mga panahon na Ganun, medyo ilapit mo lang. 95, Yan. syempre, nandyan yung mga pangarap natin, di ba? Ah. Noon ako share ko lang noon. Sa kabadbahay namin, lagi ako nanonood na naglalaro ng PlayStation. Diba?
noon pangarap ko makapaglaro, na magkaroon ako ng sariling ganun. Di ba? Kaya yung ngayong henerasyon, nakuha ko na siya. Di ba? Kaya masabi Yo, ko, kagaya nito pare, yung mga Game Boy. Oo. Dati kasi, ngayon ako, pag yung may mga bunutan, parang Oo. gusto kong tumaya. Ay, sa Parang gusto periyahan. makuha. Parang Oo, periya ganun. pagpesta, pagpesta-pesta. Ba't kasi may ganun ka, parang yayamanin ka na eh. Sikat na sikat talaga Sikat ka yun. na, may Game Boy ka. tapos siyempre, kung ang pag-uusapan natin siyempre yung mga mga pinagkagagawa natin noon, kumpara mo noon at ngayon, siyempre masaya pa rin noon. Kasi noon, kahit walang mga gadget, andyan yung mga physical game natin. Ay nga, masaya Yung dati. mga patintero, yung tawag pa sa amin nun, yung sityo, yung habulan, ganyan. Oo, yun. Sabi meron. Siyempre, sa panahon ngayon, pag naiisip mo yun, siyempre parang gusto mong balikan. Kung meron mga time machine, parang gusto mong bumalik sa grid. Para magawa mo ulit yung mga Kasi wala kang iniisip nun eh. Tapos siyempre, yung henerasyon naman ngayon, siyempre masaya. Kasi yung mga pangarap mo noon na hindi mo nagagawa, hindi mo nakukuha, uti-uti mo nakukuha ngayon. Diba? Kasi una-una, di ba, sabi ko nga, noon lagi lang ako nanonood pag may naglalaro doon sa kapitbahay namin ng PlayStation. Eh nung tumanda ako, ngayong henerasyon na to, Computer na. nalalaro ko na. Diba? So yung kaganda, wala siguro makakapagsabi na kung ano yung pinaka-the best. Kasi para sa akin, parehas the best. Diba? Kasi kung ano yung 90s, ikaw yun hanggang sa ngayong henerasyon. Kaya parehas masaya. Parehas the best para sa akin. Diba? Kung nung araw naririnig mo sa matatanda, sabihin, mas masaya nung araw. Siyempre ako, tatawa-tawa lang ako. So ngayon, nung tumanda ako, ngayong henerasyon na to, lagi ko din nababanggit ko na ay, masaya nung panahon natin, di ba? Lalo na pag nakikita mo sa Facebook yung mga balik kanal, di ba? Yung makikita mo mga Parang naglalaro. parang journey to memory lane. Kaya nga, di ba? Naglalaro, ganyan, tapos yung mga usong Laro chichirya, dati oh. mga lastiko, mga jolly. Kaya nga. Tapos yung paglabas mo ng school, kukuha ka ng santol. Yung kung kaninong bahuran lang Oo. Kahit na noong panahon na yun, siyempre, kahit walang technology, napakasaya siyempre. So, hindi mo naman masabi na hindi masaya eh. Diba? Kasi masaya talaga. Masaya talaga. Hindi ka makapamili sa dalawa kung ano yung pinaka-the best kasi parehas na best. Saka nung time na yun, ayun lang yung talagang source of happiness ng mga kabataan. Aabang ka ng favorite mong anime sa TV. Pag awas mo, alas 5, alas 4, takbo ka agad. Kasi malilibanan ka. Ang the best kasi dito, nung panahon natin, walang YouTube. Kasi ngayon, Aabangan mo talaga eh. parang spoon feeding na yung mga video. Parang lang yung parang, parang natitik for granted mo na lahat ng sa internet. Kasi dati talagang napaka-precious ng bawat episode. Kasi pag nalibanan ka ng isang episode, yung kwento na lang nakaklase mo kung kinabukasan ang aabangan mo kung ano nangyari. Kasi, pare, grabe si Goku. Namatay pero nabuhay pa eh. Ganun ang aabangan mo na sa kinabukasan. Pero ngayon kasi pag nalibanan ka ng isang episode, i-play mo lang sa YouTube. Hanapin mo na lang. Sa website, ganun. Iba na. So, spoil na kasi ngayon eh. Kumpara dati na bawat episode sobrang precious yun. Ayun ang parang... So, yun muna yung sa akin. Siguro pasa ko muna ng mic. Meron pang idea. Sina. Ano sasabihin ko? Tapos na agad. Pero salamat mga... sa susunod na episode natin ay mag-iisip pa tayo ng makakasama na makakapagsalita na maayos. Hindi. Kahit hindi ka mag-isip ng kasi Konti lang yung sabihin ko. Sabi nyo na lang. hindi, I mean, based on your experience, ayun ang parang gusto nating dito palabas yung sa bawat Kahit experience ng isa. may kagaya sa amin. May pagkakaiba yan, automatic. naman yan. Automatic yan In yung general pagkakaiba. naman yung tanong. Yun, naintindihan mo naman yung tanong ng Hindi. guys. Oo. Okay. Siguro, yun nga. Tama din naman kayong tatlo talaga na balance lang talaga. Nasa tao, nasa bata. Talaga yung sayang gagawin mo sa buhay mo. Pero, para sa akin, ayun nga, parehas masaya. Yung sa 90s ko, sobrang maraming experience. Tapos, yun nga, sabi ni Albert, yung sa ngayon, maraming, parang, kasi modern na nga, yung sa technology, ganyan. Resourceful. Yun nga, sa ngayon din, na nararanasan ko, nagagamit ko, at yun, nagagamit sa trabaho, sa pamumuhay.
Pero, syempre, yung experience mo nung 90s, ginagamit mo siya ngayon ng modern world. So, yun lang. Kasi lahat naman sinabi na nila. Sa mga experiences mo ba, wala ka bang siguro nung 90s ba, nakaganyan ka lang sa inyo, wala ka Mga bang dati, yung mga Hindi. ginagawa mo 90s. Kasi, hindi, lumaki kasi ako ng parang pinapamigay ba? Ayun. Diba? Ba't naman? Parang kaya sabi ko, best experience ko yung 90s. Kasi simula nung sinilang ako, patay ako, diba? Ha? Paano nangyari yung sinilang ka pero patay ka? Patay Nandito ka? ako nung sinilang ako. Paano patay? Diba, patay ako nung sinilang ako. Tapos nabuhay ka bigla. Tapos naging, ayun nga, Nahanap miracle nila baby. yung pitong dragon ball. Oo. Sarap. Hindi, Miracle kasi baby. parang kalansay ba? Parang parang kulang sa buwan, gano'n. Oo, hindi wala naman. sa- Hindi, grabe. Di sasabihin ng mga dito. Parang lang, mga Immature ako dito. 1 month ka pa lang na silang ka agad. Tangi. Napaaga ng 8 months. Hindi, yun nga. Yun nga. Parang premature. Kasi Ganun ba nga, yan? first baby, parang hindi pa masyadong marunong mag-carry. Nanay ko sa... Yung pagkapanganak niya, hindi pa siya marunong magmadyong. Oo, Pasensyahan ganun. natin. Ganun nga. Tapos, Okay. simula nung sinilang ako, nasa muna Bicol. Sumunod Laguna. Pero, Tapos Bicol probinsya niyo ay saan talaga? Bicol. Bicol. Oo. So, Sorsogon. Ang Sorsogon, yun pala yung binuntahan natin. Oo. Sa Bulan. Sa Bulan? Uy, doon nga yun. Saan yung Alam niyo yun? Hindi ko alam. No, yun. Ayun nga, so, yun nga, matatawag ko na parehas. Parehas na best experience ko ang 90s at saka ngayon na. Kasi yung experience mo ng 90s, ina-apply mo ngayon. Tama naman. Kasi yung mga hardships, kumbaga, hardship, paghihirap mo. Saka yung, siyempre, yung tayo, sanay tayo sa hirap nung panahon na natin. Oo. Yung nirereklamo ng mga kabataan ngayon, parang basic lang sa amin yan eh. Oo. Reklamo sila ng, layo ng nila ba? Basic lang sa amin yun, yung panahon namin. Parang ganun ba? Kasi nga, sinilang sila na convenient na ang panahon. Convenient na, nasa kanila na lahat. Oo. Tsaka parang, di ba nga, 90s nga na nakuha mo na yung mga experience na yun. Ngayong modern world, parang lang, yun nga, basic. Tsaka alam mo na yung kung paano ano tawag dun? Parang kung sa sakit, alam mo na kung paano siya gamutin. Okay. Yung, alam mo na yung solusyon, Oo. sagot, Parang remedyo, parang ganun. Okay. So, madali na lang. Tama naman. Yun. So, sino next? Bunot? Ano pa? Buo natin. Hindi. Ay lang naman yung Hindi, natin. Topic kada natin. camping tiga isa. Oo, kasi guys, ito nga pala yung Kasi- magiging scenario natin, yung cycle ng ating podcast for the BJ Boys Club. So, ayun lang, kada episode natin na magkakamping-camping kami. So, dinagdag namin to na parang additional din na may mapapag-usapan tayo. Pero hiwalay nga lang ng YouTube channel. So, yun. Nakalagay naman dito. Ito nyo ba? Ito. So ayan, nakita nyo naman, lalagay ko dito yung sa natin na BJ Boys Club. So may subscribe na lang din kung medyo nagkaroon kayo na kaliwanagan sa mga bagay-bagay. Pero kung batang 90s ka, alam mo na yung mga sinasabi namin. Pero ayun lang, sa mga kabagong henerasyon, ang may papayo ko naman ay ayun lang, Yung basta huwag silang, kumbaga may natamaan sila. batuhin pa rin nila. Hindi, kumbaga, ano ba may tamaan? hindi, yung sa, kumbaga, merong... Tinamaan doon sa sinasabi natin? Oo. Okay. Akala ko ang tinamaan. Walang ano yan. Sige. Ano? Ayun na. Sige. So, ayun ang gustong... Kasi merong, nakikinig ng mga, ngayon. yung mga bagong henerasyon. Tama. Yung magdi-disagree ba? Oo, madidisagree sa mga natin. Maaaring, tama. Kasi maaari na sa mga sinasabi namin mag-disagree kayo. Okay lang naman yun. Kasi, Pwede naman sila mag-comment. Opinion. kasi opinion yun nila. eh. So, kanya-kanya tayo ng opinion dito. No? So, open naman kami sa mga ganyan. At kung halimbawa namin, siyempre may mga suggestion kayo sa mga topic na pwede natin pag-usapan, pwede nyo nung isuggest. Pero kung wala naman, ang gagawin namin is, hihingi kami ng tigitigisan topic sa bawat isa. Lahat ng mga kasama natin, kung hindi mo si Sina, kung si ano man, kung siya ulit, okay lang yan. Basta ganyan naman mangyayari. Pero kung may suggestion kayo, lapag nyo na sa comment section at bibigyan natin ng kaliwanagan ang hiwaga ng inyong mga pagtatanong. Hiraya, manawari, ganun. Ay. So yun, at kung nandito ka pa sa part ng video nito, maraming salamat. Ito ang inyong Kuya Rad, Kuya TV, ang inyong Kuya Uncle na Pilim Vlogger. At magpakilala kayo mga kaibigan. Sheena Fernandez.
Chano B TV. Albert Gilang. Yeah. Yeah. So yan, ito ang BJ Boys Club at so ito na muna, dito na muna natin tatapusin ang video para sa unang episode na ating podcast no. So subscribe lang kayo sa ating YouTube channel, click niyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated at syempre share, follow, comment na rin kayo at yeah. Ayun lang naman. So yan, see you guys sa next episode and ito ang inyong Kuya Rad, China, Chano B at TV. Albert G dito sa Camp Awol and peace out.